So, meron tayong kotse na siguro a year na to kay ma'am. Ito yung kay ma'am Greya ito na kotse. Ito yung kay ma'am Greya. Kala ko ba napalinisan na? Malinis na to? So, ito yung kay ma'am Greya. So, alam nyo na ba yung kwento nito? Alam nyo naman ang nangyari dito sa kotse niya. Eh, wala kasing time yun si ma'am magpa-PMS dito. So, ang ginawa niya, after a year, pinapa-PMS niya dun sa mga nang on-call na PMS. Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Ayoko mag-assure. Pero, nagkagiba-giba yung kanyang makina dahil nagkakayod-kayod yung head. Dahil, ang tingin lang naman namin, hindi consistent yung langis na ikakabit doon sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng problem doon sa kanya mga piston, doon sa combustion niya sa loob. Kasi nung binaba namin to at diniagnose, pina-towing na lang ni ma'am dito to Kasi nga, after nito ma-change oil or ma-change oil, hindi na talaga siya umandar, hindi na umusad, guys. Makina yung naging problem. So, tinrabaho ko maigi. Sige ma'am, sabi ko, kami na ang bahala dun sa kotse. So, in-overhaul namin yung buong engine. Kung bakit siya tumagal, lumabot na ng almost 2 months kasi marami kaming pila, guys. Gusto ko lang talagang maayos yung galing sa amin na kotse. Kaya, siningit ko yung sa kanya. So, Christmas pa kasi nun. Alam naman, parang napakadaming bumili ng Pasko, daming reserve. So, inantay pa namin yung mga tamang parts para sa kanya. And eventually, syempre, okay na siya ulit. Back to 0-0 ulit yung kanyang engine. Yun nga lang, dahil nakapangako ko dun sa client ko at naipit na naman ako, kakapangako ko, Diyos mio. Nung umandar na, syempre yung kotse engine lang naman yung ginagawa namin. Dahil siguro, hinatak to tinowing to nung isinakay sa towing. Syempre, ayaw nga umandar, ayaw umusad. Ganyan lang, usad pagong lang. Pinilit siguro nung dinadrive siya, pinilit siya paandarin ng paandarin nung after siyang magkaproblema nung change oil. Kaya ang tingin namin may palya yung shift fork. So hindi ka naman sa kanya pwedeng i-release na okay na yung engine tapos may problem yung shifting. So pinababa ko rin yung tranny for free kasi nakapangako nga ako. Sabi ko, ma'am, within this budget, sige, ako na bahala, tutulungan kita, ako nang sasagot dyan sa iyong problema. At napahamak na naman ako dahil nga yun, pag andar niya, meron siyang onting umpog. Kita mo kay Edwin, napapahamak ako lagi pag akong kumakausap sa mga kliyente. Pero, all goods, pinalitan ko na ng free para hindi na siya, wala na siyang isipin kumbaga pag bumiyahe. Gagamitin niya na lang. So, na test drive na rin to kung saan saan. Napaklining ko na dahil sobrang dumi nang dumating. Naku po, ayan napakadumi. Ewan ko kung paano ginamit ni madam to. Baka ano to, may mga itim-itim pa, dami. Ang puti na ito dati. So ngayon, fina-final check na lang, i-release na to today. And pagsilbihan mo na si ma'am ng maayos at sana kung hindi man sa amin, babae kasi yun si ma'am so hindi niya magigets yung mga nandito sa kotse. Kaya talagang ginawa ko na lang yung lahat ng aking makakaya. Pero napaka-inam naman. Mainam daw kay Edwin. Maganda yung pagkakatirada. So, tapos na ito. Yan. So, magagamit niya na ulit. Ayaw ni ma'am ibenta to kasi first car niya. Saka, marami sa kanyang ano to. Tawag dito. Maraming memory siguro. So, hindi niya bibenta talaga to. Kaya, pinatino namin ulit at ginawa namin kung paano siya nabili nung una. Okay? So, gawin nyo lang, puro Ford specs lang ilalagay nyo na langis at kung ano-ano rito. Huwag kung ano-ano para hindi nagkakaproblema ang kotse, okay? So, ayun lang, teka, papastart natin kay Joseph. Napakainam. Ito yung naalala ba to? Ito yung nagkalasog-lasog yung makina, yung hindi mo yata alam to, no? Pero si Ma'am Greya, kalala mo, mayari nito. Yung nagdala. Okay. So, ayan, matino na at wala nang kumbaga, na-testing na namin ng na-testing to. May tubig pa ba? Ayun, meron kalahati. Transparent kasi. So, napakatahimik na ulit at bumalik na siya sa original specs niya. Ngayon, kung tatanungin ulit ako kung bakit siya nagkaganon, hindi ko alam, pero sa langis yun. Iba yung langis kasi na kinakabit. So, tignan nyo, kailangan, kahit kunyari Toyota ka, may mga specific po na oil para dyan. Ginawa ng engineer yan para doon. So, ganun po ang gagawin. Okay? Kailangan po ilalagay nyo sa kanya kung ano yung specified niya para hindi kayo magkaka-problem in the long run. Biruin nyo naman to, isang taon na to sa nabili ni ma'am.
Oh, kung saan na siya nadala nito, kaya nga ganito na ang itsura, para na siyang ano, jungle boy. Eh kaso, syempre, yung internal combustion niyan, aalagaan nyo. Eh, nagkataon na, yun nga, nakita nyo yun, kung babalikan nyo yung video nung dati, nung December, pagbaba niyan, yung mga bakal-bakal dun sa loob, eh nandun na sa ilalim, kasi nga, yung langis, hindi proper.